Alright, so welcome back in this video. Continue natin yung nasimulan natin in the previous video, no? In the previous video, we talk about the threat for the rising of the artificial intelligence. So meron talaga siyang threat because lahat ng mga physical or digital products na binebenta mapapalitan nito. So as much as possible, start or considering to keep away from those physical product or those digital products, no? But then again, okay pa naman siya ngayon. Kung nagdinegosyo ka, yun yung mga produkto na binebenta mo online, then you can still make a sales. However, in the coming days, kapag talagang bumulus or talagang naging advanced na itong mga artificial intelligence, then possible na mawawala na yon. So start going back to the old ways of selling products. So talagang yung physical products hindi kasi mapapalitan. Now, other mindset you need to have in online or having or operating an online grocery business. So ito yung mga other mindset na to na kailangan mong malaman so that you would also be encouraged. You will not be, hindi ka mapapanghinayaan ng loob. Okay? So, what are these mindset? So, first is delivery pa lang, solve ka na. Anong ibig sabihin ng delivery pa lang, solve ka na? Alright? So, I'm going to show you why sa delivery fee pa lang, you can earn a lot or you can earn profit from it kahit sa delivery pa lang. Kasi halimbawa, merong orders, okay, number of orders. Merong 8, sabihin natin 8 na nag-order sa website mo or sa online grocery business mo. Okay? So yung 8 na yan, katao, different orders from different people, of course, magbabayad din sila ng delivery fee sa iyo. Sabihin natin 100 or 100 pesos yung delivery fee mo. So, meron ka ngayong total of 800 pesos na delivery charge or delivery fee na marireceive from 8 different orders from 8 different people. Right? So, ibig sabihin, meron kang 800 ngayon. Pero, yung magagastos mo lang, kasi kinumpute mo na to which is basically, i-compute din natin kung magkano ba yung delivery fee na ihingin mo sa mga per order ng customers mo. So, basically, itong 8 katao, itong 100 pesos, basically, isa or dalawa lang sa 8 ka-orders na to, ang magagamit mo talaga yung nung delivery fee. Okay, sabihin natin 2, so 200 pesos. So, meron ka pa ngayong natitirang 600 pesos na income and pure profit na yan. Kasi nga, magagamit, kasi itong 8 order na to, pagsasabay-sabayin mo kasi itong ma-deliver So, ang magagastos mo lang sa delivery fee, kung magkakalapit-lapit lang naman yung mga customers na yon, basically, nasa 1 or 2, hanggang 2, or maybe maximum na siguro 3 na delivery fees ang magagamit mo. So, yung natitira, sabihin natin, 2 lang yung nagamit, so 200 pesos lang. So, meron ka ngayong 600 pesos na extra profit out of the delivery fee pa lang. Hindi kasali yung profit na nakukuha mo sa every markup ng products sa mga grocery products. Alright? So, yan yung ibig sabihin ng delivery pa lang, solve ka na. Kasi delivery fee pa lang, kumikita ka na. No more utang. Kasi, nasa online na ang transaction. Diba? Kasi, one time, when dati kasi meron kaming maliit na tindahan and maraming nangungutang, diba? Pero ang sinasabi ko, nung nag-start na ako ng online grocery business habang may tindahan, sinasabi ko na wala kaming benta. Because, lahat ng benta is doon na pumapasok sa online. So, which is basically, yung mga customers is hindi na pumupunta doon sa tindahan namin. Wala na. So, yung mga marites sa kanto, yung mga inggitera, o yung mga gusto mangutang, hindi makakautang. Hindi, kahit na magtanong sila, kahit na sabihin nila mangutang, pwede bang mangutang, sasabihin namin, hindi kami makakapautang kasi wala pa kaming benta. O, di ba? Pero hindi nila alam nandoon sa online yung bentahan. Maraming benta. So, hindi na makikita ang iba na may bumibili sa tindahan mo. So, pwede mong sabihin na walang pera. The truth is, nasa online pala ang maraming benta. Alright? So, talagang powerful o talagang
makakasolve ng problema sa utang kapag online grocery business ka. So, another thing is with an online store, you can fulfill an unlimited amount of orders because customers pay you first before the delivery of the orders. 'Di ba? Kapag ka physical na store ka lang or kapag ka sabihin natin, physical store or bulk orders yung ginawa ng customer, marami siyang ino-order. And kung yung walang stock, wala sa tindahan mo, kung physical store ka lang, kailangan mo pang bilhin yung, kailangan kasi mag-stock talaga. Kung wala kang online ha, purely physical store ka lang, kailangan mo mag-stock. So, kailangan mo mag-invest ng maraming pera para sa stocks. Para pa once mag-order ang customer ng bulk, maibibigay mo sa kanya. Okay? Pero kapag online grocery business ka, hindi, kahit wala kang kapera-pera, kapag bumuhos yung maraming orders, pwede mo pa rin ma-fulfill yun kasi nga pay before delivery na karamihan ng customers na yon. Diba? So, magre-receive ka muna ng payment, then nasa kamay mo na yung payment mo, nasa bank account mo na, nasa GCash mo na, punta ka na kaagad sa supplier mo or sa supermarket, pinakamalapit na supermarket. Then, yung binayad ng customers mo, yan na rin yung pambayad mo doon sa supermarket. In which case, diba? In which case, kahit ilang orders pa ang dumating, pumasok, kahit 100,000 ka orders pa yon or 'di ba? Kahit worth 5 million, kahit worth 10 millions gross, gross ang tawag dito, yung total, yung grand total ng in-order ng customer, pwede mong ma-fulfill yon because you have bayad muna bago i-deliver yung in-order ng customers. Right? So that's it for mga other areas of or mindset that you need to understand when it comes to online grocery business. Na ngayon, getting customers naman tayo. Before we end this, before you proceed to our technical training, which is in the next sections, I want you to understand this muna. Okay? In order for you or for us to gain a lot of customers, mas maganda na, 'di ba, sa isang lugar, kung ikaw lang yung nagbebenta, example, nasa lugar ka na maraming tao, ikaw lang yung nagbebenta ng produkto na yon, kahit pangit pa yung produkto mo, kahit mahal pa yung produkto mo, kapag ikaw lang yung nagbebenta, wala kang kalaban, ano mangyayari? Of course, sa'yo at sa'yo pa rin bibili yung mga tao na kapaligid dyan sa tindahan mo. Ha? What if, sabihin ko sa'yo that in online grocery business, we can do that one? Okay? Because we are in the pursuit of having or training or creating online grocery business, one per municipality or city only. Right? So, yun kasing pinaka-goal natin dito is that makakreate tayo ng isang online grocery business per municipality or city. Alright? At ikaw lang yung mag-online, ikaw lang yung ipopromote namin, kami yung maghahanap ng mga customers para sa iyo, para ikaw lang dyan sa munisipyo o sa syudad, sa city, kung nasan ka man ngayon, ikaw lang yung bibigyan namin ng customers. We have that kind of service para ikaw, para at least mas ma-monopolize mo pa yung municipality or city kung nasan ka man ngayon. We have a service called prime.clubstore.com or Prime Club Store platform programs, in which case ikaw lang yung mag-online grocery business, bibigyan ka namin ng premium na website, yung pinaka na talaga, wala nang limit na website. At the same time, kami yung maghahanap ng customers para sa iyo. O, diba? Para at least more on monopolizing ka na, exclusive ka lang, na ikaw lang yung makakakuha ng customer coming from us, kasi kami yung maghahanap ng customer dyan sa munisipyo o sa city na kung nasan ka man ngayon. Alright? And if you are interested with that, you can go over to prime.clubstore.com. I-type mo yan sa browser mo at mapupunta ka sa detalye nito. Okay? Na ngayon, pag-usapan muna natin magkano ba yung possible na kikitain mo within the certain municipality. Diba? Kasi kailangan maintindihan mo yan para nang sa ganon is at least kung kung anong municipality or city ka man ngayon, ma-figure out mo na kung magkano ba yung possible na profit mo dyan sa lugar mo. Okay? So, ganito lang yan. Madali lang. Kailangan mo lang hanapin yung number of population dyan sa lugar mo. So, go to Google and then i-search mo sa Google yung Municipality Philippines.
And then sa Wikipedia, i-click mo itong list of cities and municipalities in the Philippines. Alright? So, mag-open siya ng page kung saan nandito yung list of municipality or city with its equivalent number of population or with its equivalent of number of population, di ba? So, yung population nila. So, nandito yon sa list na yon. Okay? So, hanapin mo lang. So, shall we say, sabihin ko, kasi I'm from Buena Vista eh. Buena Vista ako pinanganak. Agusan del Norte. So, Buena Vista. Ayan. So, Buena Vista, Agusan del Norte. So, meron itong 68,000 katao. So, ikakopy natin to. And then, let's go back to our Excel files. Hanap tayo ng isang sheet. So, the number of population ng Buena Vista, okay? Population, okay? Population is nasa, kano yun? I-paste na lang natin dito. Okay? Sorry. Okay. So, copy natin to. Copy natin tong figure na to. And then, let's paste it here. Sorry. Paste. Ayan. So, 68,000 yung, yung population. Na ngayon, kailangan lang nating alamin kung ilan ba yung naku-convert dyan. So, based on our sa online grocery business na ginagawa ko at ginagawa ng mga tinutulungan natin na maggumawa ng online grocery business, nasa 1% yung conversion ng population. So, out of 68,000, 1% lang ng 68,000 ang normally nako-convert yan into customers. So, conversion natin is 1%. So, ang customers mo within that certain area is nasa, i-multiply lang natin to, okay, times 1%, nasa 600 or 688 katao. Right? Ngayon, kung 688 na yung customers mo, ngayon naman, i-assume lang natin, or let's not, or hindi, pwede rin natin hindi i-assume, pwede natin kunin yung exact na amount na in-order ng mga customers sa aking online grocery business. Or actually, ito hindi lamang sa akin, so at least may assumption lang tayo. But basically, lahat ng mga nag-online grocery business all over the Philippines is most likely ito yung So, kinuha ko yung average amount na in-order ng customers dito. Okay? So, hindi ko na ipakita kung paano kinuha yan. But basically, the average order ng customer is nasa 3,000 pesos. Okay? So, sabihin natin, itong 688 katao nag-order sa online grocery mo ng 3,000 pesos average profit average amount per month. Okay, so magkano 'yon? And yung markup price, kasi itong markup price, ito yung or markup amount, ito yung percentage na nilalagay natin sa ating every products na binebenta natin sa ating online grocery business. So, makukuha na natin ngayon yung profit per month. Okay, sabihin natin dyan sa Buena Vista na kung saan ako isinilang, din compute mo rin. Compute mo rin yung sa municipality or city mo. Lagay mo lang dito, palitan mo lang ito. Yung 68,000 na yan, makukompute mo by following this formula. So ngayon, ang magiging profit ko per month, i-multiply lang natin to lahat, is nasa 206,000 pesos per month. Net profit na yan. Hindi pa kasali dyan yung delivery fee. Take note, ha? Diba? Sabi ko kanina, delivery fee pa lang, sold na tayo. Plus ito pa. So, ito yung main profit plus delivery fee. Kasi kaunti lang yung naman magagamit mo sa delivery fee. And yung more than that pa, 206,000 yung profit mo every single month. Okay? So, i-compute mo. I-follow mo ito. So, yung sheet na to is nasa description nitong video na to. Nilagay ko lang. Or, pwede mo i-comment din kung gusto mo ng copy nito para makompute mo yung sa lugar mo naman. Right? So, I guess that's it for this video. Thank you so much once again. So, again, if you want to have na ikaw lang yung mag-online grocery business dyan sa lugar mo, head over to prime.clubstore.com. Basahin mo yon, tapos mag-book ka ng call sa akin.
Kasi gusto ko muna bago tayo mag-proceed dyan sa becoming monopoly dyan sa lugar mo, gusto ko munang may screen kita, no? Makausap kita ng personal through Zoom lang naman, and mag-set tayo ng time. So go to prime.clubstore.com para mabook mo yung call natin. Okay, may mga schedule naman doon na pwede mong pagpilian. Alright? So thank you for watching this video. Now ngayon, proceed ka na sa next module or next section nitong gratis training program natin para mapanood mo na kung paano ang tamang pag-set up nitong gratis account mo, paano gamitin yung POS or point of sale features natin, at marami pang iba on the next module. So head over now to our next module.